tapos na yung mga oras ng kanilang pahinga, balik liparan na naman yung ating mga alaga. Araw ng Miyerkules ngayon, kaya magre-resume na tayo sa mga physical activities na ibibigay natin sa ating mga alaga. Andito tayo ngayon sa labas mga kalapatids at magpo-force fly tayo. Itong ating mga ibon ay hindi na ganun kasisipag dahil nga nakakarating na sila sa malalayong lugar. Mga ganyan, tamad na yan, tagparis pa. Kaya ang pinakamabisang paraan ay i-force fly natin sila. Magsi-self-toss tayo ngayon mga kalapatids. Medyo malapit-lapit lang to mga kalapatids, wala pang 10 kilometers to mula dun sa ating flyer's loft. So ano pang hinihintay natin bago natin sila pakawalan? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para na sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Time check tayo, wala akong dalang relo. 1:51 ng hapon at sayang mga kalapatids, medyo kumulimlim. Kanina medyo mainit eh. Ngayon nandito na tayo sa release area. Ang napili natin ay kumulimlim na. At bago umulan, tara, pakawalan na natin sila mga kalapatids. Nakasal po ka. Ayan na. Ayun. Sila mga kalapatids oh. Wala na mga kalapatids, hindi na umikot dahil mga sanay na yung ating ibon. At sinama na rin natin yung tatlong ibon natin na nakatambay dun sa ating flyer's loft para may silbi naman sila. So tara, uwi na tayo at tignan natin sila dun sa ating flyer's loft. Samahan nyo pa ako. Update tayo mga kalapatids, 2:40 ng hapon at narito na nga tayo sa ating flyer's loft. Nakabalik na tayo at ganoon din, nakabalik na rin syempre yung ating mga alaga. Ito yung ating young bird na grisel. Ito naman yung ating inbreed, tapos nasa taas yung isang white flight natin. Samantala ito mga kalapatids, pumasok na yung dalawang panlipad natin. Tignan nyo naman, habol na habol kasi kung makikita nyo, yung kanilang mga pares ay nandirito sa ating mga cages at may mga harang yung mga yan. So wala silang access sa kanilang mga papares. Ganun pa man, kahit pa paano nakikita nila yung mga chicks nila. Yan ang setup natin ngayon at kita nyo, nilagyan natin ng divider yung gitna para kahit pa paano ay medyo mapayapa dito sa ating flyer's loft. Samantala ito yung ating mga inakay, nagpapaaraw. Sa mga susunod pa natin yan sila sasanayan mga kalapatids. At kung mapapansin nyo, dumating tayo dito mga kalapatids, nakabukas yung pintuan ng ating flyer's loft. Sinadya ko talaga yan, iniwang kong nakabukas ito dahil diretso open loft na tayo mga kalapatids para malayang makalabas masok itong ating mga alaga, lalo na itong dalawang ibon natin na to dahil balik pa physicality na sila ngayon. Kapag lumabas sila anytime, pwede silang lumipad o maggala-gala, gumalaw-galaw sila para kumbaga ma-warm up na yung kanilang pangatawan dahil nga medyo mahaba-haba din yung oras o yung panahon na ibinigay natin sa kanila para sa kanilang pagpapahinga. At eto mga kalapatids, mukhang okay naman na yung ating mga ibon, yung pangatawan nila halos bumabalik na sa maayos na kondisyon. At syempre habang binibigyan natin sila ng mga physical activities, syempre nakaredy yung ating tubigan. Mukhang madumi lang yung takip dahil na dudumihan nila pero malinis yan mga kalapatids. Ayan. Oh. Okay, so ready yan anytime may access sila. Ganun pa man, kahit naka-open loop tayo, itong pinaka-importante mga kalapatids na kanubi. At tinitiyak ko na kahit nasa labas yung ating mga alaga, ay wala silang access ng mga patuka sa paligid o sa labas ng ating flyer's loft. Ganun din, wala rin silang access ng tubig na maiinuman sa paligid ng ating flyer's loft. Ang dahilan, gaya ng ating mga nakaraang pinag-usapan, para tumatak sa kanilang isipan na yung mga pangangailangan nila kagaya ng patuka at ng tubig ay dito lang matatagpuan sa ating flyer's loft. Nang sa ganun, kapag gusto nilang tumuka, gusto nilang uminom, ayan, kailangan nilang pumasok dito sa ating flyer's loft, iinom sila o tutuka sila, tapos makakalabas uli sila. Sa ganoong pamamaraan, hindi natin malalabag yung disiplina na ipinatutupad natin sa ating mga alaga simula't simula pa nung maliliit pa yung ating mga ibon na ito. Sinanay na natin sila sa ganong disiplina. Hindi maganda na tayo mismo ang sisira sa disiplinang kinagisnan nila. Halimbawa, itong ibon na to ay nauuhaw. So ang gagawin lang niya, papasok siya dito sa ating flyer's loft, tapos iinom siya. Yung iba dito pumapatong sa labas, tapos dumudukwang dito para makainom. Meron tayong mga ibon na mauutak. Yung isang ibon natin, nasa na ba yun? Yung inbreed natin, ayan, yan. Yung ibon na yan, pupunta dito. Tapos idudukwang niya yung ulo niya dito. So makakainom siya kahit nasa labas siya. So ang gagawin natin, yan, medyo ilalayo natin para hindi naabot ng kanyang leeg. Sa ganung pamamaraan, kapag gusto niya uminom, kailangan niyang pumasok, bababa dito, iinom. Tapos kung gusto niya lumabas,
Ayan, lalabas siya mga kalapatids. So, ganyan yung ginagawa nating pamamaraan. Kahit naka-open loop tayo at maluwang sa ating mga alaga sa pagkakataong ito, ay sinusiguro natin na nasusunod yung disiplina na ipinatutupad natin sa kanila. Kumbaga parang yan yung batas nila eh. Kung tayong mga tao may batas na dapat sundin, yan yung batas na sistema na ating pinatutupad sa ating mga alaga. Pero hindi sa lahat ng oras ay naka-open loop tayo mga kalapatids, kahit batcher na yung mga yan. Hindi. Kasi pagka laging naka-open loop ay makakasanayan ang ating mga alaga at unti-unting mawawala yung kanilang disiplina. Makikita nyo sila anytime na gusto nilang lumabas, lalabas sila at magtatatambay na. So hindi natin gustong mangyari yan, lalo na pinalilipad natin yung ating mga alaga. Na kapag hinagi sila sa malayo, lilipad sila pa uwi, kailangan papasok dito sa ating flyer slope para maka-access ng tubig. Kaya yung pag-open loop natin mga kalapatids, mamaya sasaraduhan ko na to. Pagka magpapakain na ako, tatawagin ko yung aking mga alaga, sasarado ko na to mamaya. Sa ganung pamamaraan, makokontrol uli natin yung ating mga alaga. O itong ibon na to, mukhang lalabas. Labas ka na rin. O, tumataba ka na. Ilang araw ka palang nagpapahinga. Ang taba-taba mo na. Ayan mga kalapatids, ito yung huling dumating na nagpatagal. At hindi naman ganun kabagsak yung katawan niya, although nagsunog din ng muscle. Pero ngayon, okay na yan mga kalapatids. Okay na yung ibon natin. Oh, pumasok uli. Wala, talagang territorial na yung ating mga alaga. Kasi nga, nandito yung kanilang mga pares sa habol na tong mga mga kalapatids. Kumbaga, motivated na silang nandito lang sa ating flyer slope. Sana makatulong yung ganyang motivasyon nila sa linggo sa ating pauwian. Mamaya siguro bago lumubog yung araw, mag-self toss pa ulit tayo mga kalapatids para nang sa ganun ay matagtag na ng husto yung ating mga ibon, lalo na itong dalawang ating inihahanda para sa linggong liparan. Okay, so yan muna ang update dito sa ating mga alaga. At patuloy lang kayong tumutok sa mga susunod pa nating kwentuhan at ginagawang paghahanda. So, huwag kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito at may nakuha kayong ideya at kaalaman. Suportahan nyo rin ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Ingat kayo mga kalapatids, hanggang sa muli pagkikita. Paalam!